I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates. Kung nakikita nyo po dito, ayan o, sa Malacanang ito for sure. Kasama po ang Pangulo at itong isang mama, no? So dahil dyan, sabi po ng mga DDS, mga kababayan, nanawagan daw ang mga retired general. Oh, di ba? Oh. Natatawa talaga ko. Yung gumagawa-gawa ka ng istorya na wala namang sapat na basihan, no? Para lang, you know, para lang maghimok, no, ng mga kababayan nating mga Pilipino para suportahan sila. Pero hindi po mangyayari po yun eh. Bakit kanyo? Do you think God will allow those people na gusto nilang sirain ng Pangulo at pabagsapin? Hindi po eh. Kasi ang Diyos bumabase po doon po sa mga magandang layunin ng Pangulo para sa mamayang Pilipino. Sa mga tulong niya po, napaka-big deal sa Panginoon yan eh. Kumbaga nakatala sa Biblia, na dapat maging huwaran kang isang leader ng isang bansa. 'Di ba? Tulong. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa mamayang Pilipino, pagmamahal sa bansa. Yan po ang mayroon kay PBBM. Alam po natin yan eh. Kung paano niya po ipinagtatanggol ang West Philippine Sea sa ibang bansa. Kahit karap pa ang kalaban, wala siyang pake. Basta sinasabi niya, amin po ang West Philippine Sea. Teritoryo po namin yun. Sakop po ng economic zone namin. Ng Pilipinas. Nanalo po kami noong 2016 on close sa international. Di ba? Oh, pinaglalandakan niya. Diyan pa lang guys. Napaka 100% sa Panginoon po yun. Plus po yung mga tulong niya sa kapwa Pilipino. Nakikita nyo? Sobra-sobra sa 100% sa mata ng Diyos yan. Yung pagbibigay ayuda, pagbibigay ng pagmamahal sa kapwa, to the rescue, pag mayroong mga sakuna, naunahan pa ang bagyo, napaka 100% po yan para sa Panginoon. Diyan pa lang, protektado na ang Pangulong Marcos Jr. Because napakabait, may busilak na puso ito. Do you think papayag ang Panginoon, guys, na matanggal sa pwesto? Of course not. Trust me. Relax. Enjoy. To support the President. Yun lang kasimple. Ngayon, dadako tayo dito sa sinasabi ko sa mga retired general. Itong mga tao na ito, katabi ni Pangulong Marcos Jr. Ito, basahin po natin bago yung highlights. 16 hours ago, inahayag ng Association of General and Flag Officers, kasama ang ibang organisasyon ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang mga hakbang kontra korupsyon sa isang meeting ngayong araw. Kahapon po yun. September 19, 2025. You see, siyempre, pag sinabi mong general, di ba guys, general, ibig sabihin mga retired dito, association ng mga general and flag officer. You see, taliwas dun sa mga sinasabi ng mga dilis na nanawagan daw mga retired general, mga siraulo talaga yung mga, ang sisinungaling talaga no? Grabe, so, sukdula ng kasinungalingan itong mga tuta ni Walwal. Oo. Kaya hindi magtatagumpay ito mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Tandaan nyo itong sinabi ko, hindi magtatagumpay. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga membro ng AGFO upang talakayin ang mga usaping kaugnay ng militar, kabilang ang AFP, modernization at ang panukalang salary standardization para sa military at uniform personnel. You see, mga beswa.
suportado ang Pangulo. Nakakahiya naman sa mga DDS. Ha? Yung mga retired na yun, siguro tumatanggap sila ng ng milyon kay Walwal. 'Di ba? Grabe. Kung kung pag-post sila, kala mo totoo. Kaya sa ating mga kababayan, magsusuri kayo naman. Mapanuri kayo, ika nga, sa inyong mga binasa. Madali kayong mabitag ng mga salot, yung anay sa lipunan na ngayon ay nanggugulo. Mag-ingat kayo. Baka mahulog kayo sa bitag nila. Magiging kawawa ang bansa natin. Baka mamaya paggising nyo, parang mga aso ang mga Pilipino na pinagpapatay. 'Di ba? Mamatay tao yan si Walwal . Ito yung mga highlights sa mga kababayan. Ayan. Ito. Ayan sila . Suportado ang Pangulo. Saan ka makita niyan? Sa mga DDS, anong sinasabi nyo? Nanawagan ng mga retired general, mga siraulo talaga itong mga dilis na ito . Ayan . Marami pa yan. Kukunti pa lang nga yan . Anong palagay nyo naman sa mga retired generals? Walang utak? Alam nga naman kakampi sila sa gumagawa ng kasamaan. Natural. Sa mabuting Pangulo. Mabait na Pangulo na walang ginawa kundi tumulong lang sa kapwa. May utak mga yan, mga profesional. Kaya wag nyo sila idamay. Kung mayroong mga general, yan, mga pulpul yan, mga bugok. Yung mga nanawagan na yan, kasama yan sa Secretary Gibo. You see? See? Ayan sila. Ewan ko ba dito guys sa mga salot na ito, yung alipores ni Poncio Pilato. Ang nila, ang gahaman. Gusto pang mang-aagaw ng pwesto. Di subukan nyo kung kaya nyo. Sige nga. Tingnan ko kung kaya nyo tanggalin si PBBM. Sige nga. Lagi kong sinasabi, ibahin nyo noon, iba ngayon. Mga gunggong. Magbago na kayo sa pag-iisip nyo. Sinasamba nyo yung masamang tao, pumapatay ng tao. Hindi maganda yan. Wala kayong benefit na makukuha sa kanya, kundi ilalagay kayo sa alanganin. Tingnan mo yung ginawa ni Poncio Pilato. Nadadamay po yung mga ibang matinong pulis. Ngayon, ang iba nakakulong dahil dyan sa reward system yan. Paggagawa ng EJK na yan. Si Pangulong Marcos Jr., may natukhang ba? Wale. Yan, dyan kami humanga sa kanya. Ang galing ng war on drugs niya kaya. Walang natukhang. Ditulad ni Digong. Ay, sos. 'Di ba? Ayan sila, mga kababayan, You see, suportado ang Pangulo. Huwag kayong masyadong atat sa Malacanang. Maghintay kayo sa tamang proseso. Maghintay kayo 2028. Ang tanong kung manalo. 'Yun ang masaklap, mga kababayan. Paano 'yan pag hindi nanalo yung puon nyo? Di nga kayo. Totoo 'yun. So, yun, mga bes, ang aking pinaka-latest updates video. Kaya, in-upload natin ito kasi taliwas doon sa mga pinagpo-post ng mga salot sa lipunan. Hindi naman totoo. Hindi naman lahat ng general, excuse me. Ayan, mga retired generals yan, mga bes, ito pa. Para mas maniwala kayo dito sa source natin. Iyak ang mga DDS dito. Gumagawa talaga ng istorya ayan ayan, sabi ng Armed Forces of the Philippines. Ano sabi? 5 hours ago, in the news, military official back Marcos anti-corruption fight. Agay. Retired and active members of the military express support for the President Ferdinand Marcos Jr. and his fight to eradicate corruption in government, calling such illegal acts as direct and severe threat to national security. Agay. The expression of support was made by members of the
Association of General and Flag Officers, which is ang AGPO, during courtesy call in Malacanang on Friday to discuss key issues concerning the military as well as the government's anti-corruption campaign. Buti pa tong mga general nakakaintindi, 'di ba? For sure, naisip din nila, no? Kung hindi si PBBM ang nagsiwalat, malamang guys, magpapatuloy ang korupsyon hanggang sa susunod na administrasyon. Mabuti meron tayong nag-iisang PBBM na nagsiwalat at lumalaban sa korupsyon. Taliwas doon sa mga pinapakalat itong mga DDS, tulad din ni Chubby Chingson, na sabi matagal nang corrupt. Bakit ngayon lang daw niya binubunyag? Sira ulo ka pala hindi naman niya admin ang Duterte administration. Sa Duterte administration nga talamak ang korupsyon. Alam nyo yan. Sa DOH may corrupt. Si Duque ang charge, graft. Yung ex-secretary Briones anong charge, graft. Di ba? Sa PCSO nawala ang 90 billion ayon doon sa investigasyon ni Congressman Dan Fernandez sa Quadcom. What the heck? Sa kayo makikita? Grabe kayo. Si Kusi sa DOE, anong charge? Graft. 11 million nawala sa Parmali. Sino ang economic advisor ni Digong? Ang drug lord na si Michael Yang. Sa kayo makikita niyan? Hindi naman si Pangulong BBM ang presidente nung that time. Si Digong dapat sinugpo niya yun, nilabanan niya, or may pinakulong sana. Alam na alam ni Digong na mayroong korupsyon na nagaganap sa DPWH, lalo na sa Ghost Project. In-announce niya yan sa madlang people. Bakit wala siyang action? Ngayon, tapos sasabihin nyo ngayon, bakit ngayon lang nakita ni Pangulong Marcos Jr.? Jesus Maria Joseph. Diba? Malay niya ba kung yung contractor ng Duterte administration maayos ang gawa? Kaya hanggang ngayon contractors pa rin ng Marcos administration, kaya kampante naman ang Pangulo. Pero may idea na ang Pangulo talagang talamak ang korupsyon sa bansa. Yun. Di ba? Pero sa kanyang administration, kailangan niya gumawa ng kaparaanan para malabanan at makita sino tong kasabwat dito sa mga nangungurap dito sa Kabanang Bayan. Ayan. Siya mismo nakatuklas. Magpasalamat na lang kayo. Dahil kung wala siya, hindi matutuklasan yung mga problema na matagal na nangyayari sa bansa na ito. Pasalamat kayo dapat kay PBBM di ba mga kababayan? Yan, suportado siya ng mga retired generals. Mayroong mga ilan-ilan na mga retired na maka-DDS. See, ang hirap sa inyo Sabi nga ng Manila Times Net. Military official back Marcos anti-corruption fight. 'Di ba? 'Yun na dapat ang gagawin natin is tulungan natin ang Pangulo. Hindi niya kaya mag-isa 'yun. Kailangan kayo. Anong silbi yung taong bayan kung hindi kayo tumulong sa Pangulo? To spread the good news, to spread the bad news sa mga taong korap. 'Yun lang 'yun. Pasalamat kayo kay PBBM. Dahil siya ang nakatukla, siya ang lumalaban sa korupsyon. Although medyo dangerous ito, pero wala siyang pake. Basta gusto niya malinisan hanggang sa kanyang pagbaba sa 2028 matapos ang term niya. Di dapat masugpo. Napakaswerte yung susunod na Pangulo. Wag naman sana bumalik. Ngayon, learn and lesson para sa lahat. Alam nyo na kung saan banda ang may kurap. Kaya magbantay kayo hanggang sa dulo. Sino man ang susunod na Pangulo. Ganun lang kasimple. Ay, nako. So, yun. Patawa ang mga DDS. Sabi, wala daw support ang mga generals. Mga retired. Ika nga, dyan kayo ka nagkamali. Kasi itong mga retired generals, may mga utak, professional. Huwag nyo igaya sa mga utak nyo. Puro utak pulbura. Empty. Mga brainless kayo. Gunggong. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Anong masasabi nyo dito? Thank you for watching. Bye bye bye. Yan babus. God bless Philippines.